Sa gitna ng kontrobersyang kinakaharap ng aktor at dating hashtags member na si Nico Natividad, tuluyan ng binasag ng kanyang misis na si Shelo Eusebio ang katahimikan upang ipahayag ang tunay niyang nararamdaman. Sa isang emosyonal na Facebook post nitong Biyernes, inamin ni Shelo ang matinding sakit na dulot ng isyung kinasasangkutan ng kanyang asawa. Ayon sa kanya, hindi raw totoo na nagpapanggap siyang parang walang nangyari. Ayon sa kanya, kinikilala niya ang mga pagkukulang at pagkakamali ni Nico at alam din niyang sana ay naiwasan ang nangyaring ito. Sa parehong pahayag, ibinahagi rin niya ang kanyang personal at pakikipaglaban sa emosyon at pananampalataya. Aminado si Shelo na ilang beses na siyang nananalangin at humiling sa Diyos na sana ay isa lamang itong masamang panaginip. Ngunit sa kabila ng lahat, sinabi niyang kailangan nilang tanggapin ang katotohanan. Sa gitna ng mga komentong natatanggap niya mula sa publiko, umapela rin si Shelo sa mga netizen na huwag siyang husgahan o sabihan na wala siyang pagpipilian kundi manatili sa kanyang asawa. Nilinaw niya na may sarili siyang desisyon at kusa niyang piniling manatili at ipaglaban ang kanilang pamilya. Ayon sa kanya, hindi na lamang ito tungkol sa kanya bilang asawa. Mas mahalaga umano ngayon ang kanilang pamilya at ang kinabukasan nilang magkakasama. Sa ngayon, ayon kay Shelo, pinipili nilang mag-asawa na maging matatag sa gitna ng pagsubok at unti-unting ayusin ang lahat ng nasira dahil sa kontrobersya. I just want to say this from my heart. I'm not pretending like nothing happened. I feel the pain every single day. Masakit na masakit. I acknowledge his mistakes and I know this is something that could have been avoided. I even prayed and asked God many times na sana panaginip lang lahat. But it's not. Nangyari na ang nangyari and now we have to face it. Matagal man na nagawa pero same pa din yung sakit. Huwag niyo akong pagsabihan na di ko maiwan dahil wala akong choice. Meron po. Meron akong choice at ito ang pinili ko, ang magpatuloy. This is not just about me as a wife anymore. It's about us as a family. Ako lang nakakaalam how painful this has been for me. The sleepless nights, the fears, the questions in my head. Pero I also know how beautiful our family is. I know what we have and I know what we could lose. Trust is hard to rebuild. Alam na alam ko na yan. It will take time, consistency, and real change. My husband will take responsibility for what he did. And while he does that, ang focus ko, ang sarili ko, ang paghihil ng puso't isipan ko. Hindi po ito madali. It's painful, it's humbling, it's uncomfortable. But if two people are willing to fight for their family, I believe things can still be fixed. Only the people who truly know us know how much we love each other. Alam nila kung paano namin ipaglaban at protektahan ang isa't isa, lalo na ang pamilya namin. What people see online is just a small part of our life. Hindi nila nakikita yung mga sacrifices, yung care, yung pagmamahalan namin behind closed doors. Those who really know us know our heart. We are holding on our faith in God. Siya talaga ang strength namin ngayon. And we're also holding on to the love we have for each other even if it's been tarnished, even if it's been hurt. Oo, nasaktan ako. Oo, nadumihan. But that doesn't mean the love is gone. Nasubok, and sometimes love gets tested in ways we never expected. I don't know what else to say except please be kind. Pinipili naming ayusin, pinipili naming magpakatatag, pinipili naming protektahan ang pamilya namin. Hindi man perfect ang story namin, pero totoo ang pagmamahal namin. And with God at the center, we believe healing and restoration are still possible. Spare me and my family. Please stop being harsh. I stand with my husband despite his mistakes. I am his wife and I am the only one who can decide for our family, not the opinions, not the noise, not the judgment. Thank you to those who sent messages with love and concern instead of hate. I appreciate you more than you know.
We are trying, we are healing, and we are choosing to trust God through this. That's all I ask po, respect and kindness. Samantala, nauna nang naglabas ng maikling pahayag si Nico Natividad sa kanyang sariling Facebook account noong Webes. Isang simpleng mensahe lamang ang kanyang ibinahagi. Sa kanyang post makikita ang maiksi ngunit direktang paghingi ng paumanhin. Anya, I'm sorry. Bagamat maikli ang kanyang pahayag, marami ang naniniwala na ito ang kanyang paraan upang aminin ang pagkakamali at humingi ng tawad sa mga taong naapektuhan ng issue. Matatandaan na naging usap-usapan kamakailan sa social media ang isang skandal na umano'y kinasasangkutan ng ilang personalidad. Kabilang sa mga lalaking nadawit sa kumalat na kontrobersya na video ay sina Nico, Ron Angeles, Gil Cuerva at Aaron Villaflor. Dahil dito, mabilis na kumalat ang balita at naging mainit na paksa sa social media at iba pang online platforms. Sa kabila ng matinding intriga at kritisismo, pinili ng misis ni Nico na ipakita ang kanyang paninindigan na mananatili at harapin ang pagsubok kasama ang kanyang asawa. Turn off internet for a while. Go church, go travel without SOCMED. Talk with peace of mind and heart. And let your pain go away. Lahat ng gusto sabihin sa isa't isa, lahat ng hindi pa nasasabi, sabihin na para isahan ang sakit. Ang pag-aasawa, hindi yan kanin na pag ayaw mo iluluwa na. Hindi lang sa ginhawa kung hindi sa hirap at sakit dapat magkasama. Tao lang tayo nagkakamali. Diyos ilang beses nagpapatawad sa anak niya. Look for the positive, negative walang matutulong yan sa inyo. I know how heavy this has been for you and my heart is with you. Hindi madaling piliin ng magpatawad at lumaban para sa pamilya. Pero that shows how strong your heart is. Sabi nga nila, the strongest families are not the ones who never fall, but the ones who choose to stand up and rebuild together. Please know that I'm always here for you, praying for healing, peace, and God's guidance for the family. Ang nanay kakapit yan hanggat kaya pa. Malaking pagsubok yan na matagal ng gamutan o panghabang buhay na walang gamutan sa sakit. Mahirap, I hope ang healing agad para sa'yo. Take your time, mami, iiyak mo. Ilabas mo, deserve ni Nico anuman marinig niya sa'yo at dapat tanggapin niya yon. Kung paano mo siya tinanggap ulit ngayon. What I hope are may Lord giving you a more strength and power for yourself and for your family.